Ilang buwan nang tapos ang eleksyon pero pinagdedebatihan pa rin kung sino ang uupong Vice Mayor ng Rosales, Pangasinan. Ipinawalang bisa kasi ang proklamasyon ni John Isaac Ko kasunod ng election protest ng kabilang partido. Yan ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. How can these people tell us what to do, when to do it, how to do it? Emosyonal si Rosales, Pangasinan Vice Mayor John Isaac Ko nang humarap sa Bilyonaryo News Channel dahil ito sa anya'y hindi katanggap-tanggap na desisyon ni RTC Branch 53 Presiding Judge Roslyn Andrada Borja sa election protest na inihain ng kanyang nakatunggali noong eleksyon na si Susan Casareno. Sa desisyong inilabas ni Judge Borja noong November 28, pinawalang bisa ang pagkakaproklama kay Ko bilang vice-alkalde ng bayan ng Rosales. Nakakainis, nakakagalit. Yun na nga lang yung meron kami, kukunin nyo pa sa amin yun. I can say this for a fact because before I ran for politics and became a politician, I was first an ordinary citizen. So kung merong gustong tumakbo tapos nanalo, malinis, gaganunin nyo. Kasi wala kaming kakilala. Galit din ang mga taga-suporta ng vice-alkalde. Kasi parang nabaliwala na po yung karapatan namin bumoto na hindi naman na nangyari yung gusto namin mangyari. Sayang po yung boto namin. Base sa opisyal at pinal na resulta ng bilangan ng May 2025 elections, nakakuha ng 20,201 votes si Ko. 18,400 votes naman ang nakuha ni Casareno, kaya prinoklama si Ko bilang Vice Mayor noong May 13. Pero nag-file ng election protest si Casareno. Ang aligasyon, nagkaroon daw ng vote buying, misread at manipulation of ballots. Hinarang ito ni Vice Mayor Ko pero umusad ang pagdinig. Bandang huli ay nagkaroon ng recount. Sa hatol ni Judge Borja, sinabing si Casareno ay nakakuha na ng 20,705 votes. Samantalang si Ko ay nakakuha ng 18,730 votes. Binatikos ni Vice Mayor Ko ang desisyon dahil tampered na umano ang mga balota na naipresenta bilang ebidensya. Nagsumiti na si Casareno ng motion para maipatupad ang desisyon ni Judge Borja. Nag-file na rin ng motion si Vice Mayor Ko para harangin ito. Inaasahang ilalabas bukas ang hatol sa motion na magkabilang kampo. Paglalaban namin ang boto namin kay Sir Ko dahil talagang sure kami na siya ang nanalo. Hindi pa sumasagot si Casareno sa mga tawag at text ng Bilyonaryo News Channel. Tumanggi ring magbigay ng pahayag ang Municipal Treasurer ng bayan kaugnay sa aligasyon na nagkaroon ng tampering sa mga balota. Samantala, hinihintay pa rin ni Vice Mayor Ko ang tugon ng COMELEC sa ipinila nilang petisyon at motion kaugnay sa election protest. Giit ni Ko, isang malaking politiko ang nasa likod ng hakbang na siya ay mapatalsik bilang vice-alkalde ng bayan. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Pangasinan.